Wala yata ako natutunan eh. Yung advice ko, wag na nga kayo pumasok eh. Pasok tayo sa pagiging content creator, kaya handa natin harapin yung mga salita sa atin na ibabato. No? Doon, natawag akong natawag ako. Basta lahat ng comment nandun na talaga. Kaya ako eh. Proud siya. Ikaw daw. Ako naiya talaga ako eh. Hoy, vlogger, idol. Oh, yun ang masaya. Kasi Mahirap maging isang content creator. minsan earnings natin 0.1 lang. Tapos yung views natin 5K, 10K. Sabi nila nga ano eh, parang nasisiraan daw ako, yung ganun. Gumuho yung mundo ko kasi nabasa ko dun eh. 2 reels ko yung nag 2 million views. Wala pa naman ako, hindi pa naman ako nakaranas ng pangbabash. Sa totoo. Yung iba kasi nagre-reveal sila ng sahod nila malaki. Pero ewan ko kung totoo yun. Okay, so good day everyone. We're doing a small podcast again, and this time meron tayong dalawang special guest, mga Burawing content creator to, and yung mga content nila is more about actions, comedy. So, di ko na papatagalin to. Let's meet Ma'am Lovely Mers Vlog and Sir Joey Tismo. So ako pala si Mr. Joey Tismo, nakatira sa Barangay Pagudlan, Burawin, Leyte. Ano? So nagpapakilala sa inyo na inibita ako ni Idol Kuya Pods, ano, na ma-interview tungkol sa podcast, no? Yan. Ako pala si Lovely Mers Vlog. Burawing content creator. Oh, yan, mga Burawing content creator sila. Actually, mga Burawing content creator kami dito. So, again, tatagalogin lang namin para sa iba naming mga viewers is maintindihan po nila. So, again, nasa nasa highway na talaga kami. Medyo maingay. So, pagpasensya niyo na kung medyo maingay yung surroundings namin, yung background namin. So, by the way, paano kayo nagsimula mag-vlog? First question ko sa inyo. Nagsimula ako mag-vlog kasi may nakikita akong mga vloggers na mga content na mga ganda. So, inisip ko na gusto kong gayahin kasi mga idolo ko sila eh. So, gusto kong mag-vlog din kaya nag-vlog ako nagsimula ako sa YouTube noong 2021 yata yun. Tapos nag-stop ako kasi hindi ako marunong mag-edit. Tapos hindi ako marunong siyempre nahihiya ako mag-vlog dati. So, ganun. Kaya nakita ko sa Facebook na may kita sa Facebook pero hindi malaki. Yung iba kasi nagre-reveal sila ng sahod nila malaki. Pero ewan ko kung totoo yun o ganun. Ganun yun. Ako nagsimula ako mag-vlog. Hindi naman reels lang. Yung simula nang nagsasayaw-sayaw ako sa Maboro Barangay, sumasayaw ako ng kuratsa. Ayun. Tapos doon na ako nagsimula mag-post, mag-reels, vlog din. Kasi dami nagsasabi sa akin mag-vlog ka na rin daw. Yung pinaka-unang video na in-upload nyo na nag-viral. Tapos ano yung experience? Yung nag-viral ko na video yung sa Daguitan Bridge. Kasi binaba ko talaga dun sa baba eh. Binidyoan ko yung nakahanger na poste yung sa ilalim na nakita na yung mga pilote, yung mga pilote. Oo, seat pile. Yun yung nag 2 million views ko. Kasi maraming nag-share eh. At saka maraming Kumusta yung experience? Siyempre, masaya kasi naka-million views ako eh. Ganun. Pero hindi, yung nag-viral na video na yun, hindi kita yung mukha ko kasi pa ganun yung pag-video ko eh. Kaya medyo hindi tayo nakilala ng masyado. Kasi kung kita yung mukha natin na nag-viral yun, sigurado makikilala na tayo dito sa Burawin. Yung nag-viral ko sa reels. Oo, dati 2 reels ko yung nag 2 million views. Wow. Pero yun kasi na-restrict ako eh. So, ano yung experience? Kumusta yung experience? Okay naman, masaya. Nakikilala naman ako kasi pag dumadaan ako, lalong pag dumadaan, sinasabihan ako, "Uy, vlogger!" Yung ganun. Tapos si Lovely Mers. So, masaya. Masaya. Anong pinakamalaking hamon nyo sa naranasan nyo bilang isang vlogger? Kamu na. Sige guys, sige. Yung naranasan ko na pinakamalaking hamon talaga yung nag-content ako ng yung nagpatay-patayan ako dun sa Marabong. Yun kasi yun ang parang gumuho yung mundo ko kasi nabasa ko dun eh. At saka yung na-post ko na babae,
Yun pala, ano ni Kuya Pods, yung kaibigan niya, yung si John Michael. Pero okay naman kasi nanghingi ako ng dispensa kasi tao lang tayo. Siyempre nagkakamali tayo, di ba? So, yun ang pinakamalaking ano ko kasi nabasa ko masyado doon at saka pinost talaga yung profile account ko, yung ano ko. Pero okay lang yun kasi kasama yan sa social media eh. Oo, kasama yan sa social media sa pagiging content creator. Siyempre, may mga oras talaga na mababash tayo. Pero kailangan din natin matanggap kung ano yung ibabatong salita sa atin kasi pinasok natin yung social media eh. Yung naano ko sa mga barkada ko, tumiwalag ako. Dahil sa Kasi vlogging. dahil sa pagbablog, kasi ano nga eh, yung ayaw nila maniwala sa akin nga na yung sumasahod na ako, yung ganun. Basta dami nagagalit din sa akin kasi sabi nila nga ano eh, parang nasisiraan daw ako, yung ganun. Parang sira ulo na daw ako, yung kakapost ko. Pero hindi ko yun inisip kasi yung para sa akin. Post ako para lang para pampasaya, sumaya lang. Yun. So actually, medyo malungkot nga rin yun kasi may mga instances na imbis na sila yung susuporta sa atin, alam mo yun, sila yung susuporta sa atin, sila pa yung nagiging basher natin. Yung medyo masakit nga yan. So, ito may point ba na gusto niyong sumuko sa pagbablog? Ako, may point din ako na gusto ko na sumuko kasi minsan walang views, walang earnings, minsan earnings natin 0.1 lang, tapos yung views natin 5k, 10k, ganun. So minsan nakakapanghinan din ng loob kasi effort tayo na mag-content, maggawa ng content, tapos bibigyan lang tayo ni Mita ng ganun na halaga, no? Pero sa lahat ng content creator na umangat, napagdaanan din nila yan. Yan ang sabi nila kasi nagtututorial din sila na ganun yung nangyayari. So, sa lahat ng content creators, natulad ko na simula pa lang, tulad lang kayo, huwag kayong mawalan ng kasa. May time din na sumusuko na rin ako kasi nga about sa mga kaibigan ko. Yan, dati. Tapos may time din na personal problem. Yun. Tapos may time din na naisip ko na i-turn off ko na lang din kasi nga nakakapagod din. Hindi naman basta-basta yung content creator, hindi naman basta-basta mahirap maging isang content creator. Ano naman pinakamalaking inspirasyon nyo sa pagiging content creation? Inspirasyon nyo? Ang inspirasyon ko sa pagiging content creator, pag umalis ka, gumala ka dito sa Burawin, may sa'yo na, "Hoy, vlogger! Idol!" Oh, yun ang masaya. Kasi, nung hindi pa ako nagko-content, pag umano ka sa Burawin, walang papansin sa'yo kasi hindi ka kilala eh. So, ang magiging masaya lang sa pagiging content creator, nagiging magkilala ka dito sa, sa kung saan ka pumunta, may mag-ano sa'yo na, "Uy, idol, kumusta?" Oh, di ba? Nakakaano sa puso, nakakataba ng puso. Kasi, tinatawag ka nila, na nakikilala ka nila, yun lang. Oh, wait lang, baka napapansin nyo nagpapalit-palit ako ng pwesto kasi yung tracker kasi ng camera ko nakasunod sa akin. So yung iba hindi nagkukuha yung area kung saan inspiration. Inspiration ko. Yung inspiration ko yung pagba-vlog ko. Yung mga vlogger diyan. Yung nagsimula sa mga small content creator, yung ganon. Tapos umaangat-angat din. Tapos yung mga humble din na mga content creator, yun na pinapanood ko din sila. Tapos yung mga yung pagka dumadaan din ako sa kalsada, may magsasabi din sa'yo. Yun nga lang, nahiya ako eh. Nahiya din naman ako. Magkaiba kayo ni Idol Joey kasi Nahiya siya, ako eh. proud siya. Ikaw na. Ako nahiya talaga ako eh. Actually, ako din naman, medyo mix yung sa akin. Medyo minsan nahihiyan, minsan nakaka-proud. So, ito naman, paano kayo nag-isip ng content nyo? Lalo ka na kasi, pansin ko sa'yo, lagi kang comedy, acting. So, paano ka nag-iisip? Ako, nag-iisip ako, minsan, naisip ko yung content na ganito. Pero pag kinabukasan, nakakalimutan ko na. Yung ginagawa ko, may cellphone ako, may nakita akong content. Ako, gumagaya lang naman ako sa content eh. Pag may nakita akong magandang content,
ginagawan ko siya ng content. Pero hindi ako kumukuha din ako ng video, pero ginagawan ko lang ng reaction video. Kasi marami naman ako nakitang vlogger na ganong ginagawa eh. Oh. So, basta hindi lang magka-violation, hindi lang tayo makapiright, no? So, ganoon ako gumawa ng content. Minsan, makakaisip tayo ng content, spot lang talaga. Oh, minsan. ginagawa mo? Oo, ginagawa agad. Kasi pag umabot pa ng kinabukasan, wala na, nawawala na sa isip eh. Oh. Hindi na maalala kung ano yung script, ano yung gagawin ko. Ang ginagawa ko, may cellphone ako, in-screen record ko yung ginagaya ko na content. Tapos, pag nandun na kami sa pagko-content, yun na, tinitingnan ko na doon. At saka, yun ang ginagawa ko. Kasama ko lang sa pagko-content ko, yung mga anak ko lang eh. Oo. At saka, yung cameraman ko, mga anak ko lang din. So yun, ikaw ma'am, paano ka nag-iisip ng... Ako, iniisip kong mag-content. Kasi mahirap eh, mag-isahan lang kasi ako maggagawa ng content eh. Lalo na yung, kasi mahilig ako sa content mo yung mga nakakatawa. Yun. Ako lang mag-isahan, minsan doon ako, mag-isahan lang ako, nag-content, meron naman So ako. walang, pare, may nakita ka sa Facebook o sa TikTok, ginagaya mo yun. Oh, ginagaya ko, lalo na sa sa TikTok. Doon ako kumukuha. Tapos yun, ginagaya ko rin. So ito naman, ano ang video ang pinagmamalaki nyo? Pinagmamalaki nyo talagang video. Video? Yun, sa'yo, yung nag-viral ka. Oo, yun ang pinagmamalaki ko na video. Kasi, doon, natawag akong basta lahat ng comment nandun na talaga, pero hindi ko na lang yung pinansin kasi pag pinansin mo yun lalo ka lang may stress dun eh. Inano ko lang siya, lalo na yung content ko na nabasa ko, parang binaliwala ko na lang yung mga salita ng mga tao kasi ganun tayo eh, pumasok tayo sa pagiging content creator kaya handa natin harapin yung mga salita sa atin na ibabato, no? Tama. So yung mga nambabato ng masama, yung sa taas na lang yung bahala sa kanila, no? So kayo dyan mga basher. So ikaw madam, anong video ang pinagmamalaki mo? Ako, yung pinagmamalaki kong video, yung pagsasayaw ko sa Kuratsa. Every pag may may fiesta, lalo na pagka may nag-invite sa akin, doon ako, halos gabi-gabi. Pagkasunod-sunod na yung fiesta, may mag-invite sa akin, may mag-chat-chat sa akin, punta ka dito, yun. Kasi sasayaw daw ako ng Kuratsa. Yung pupunta naman din ako, pagka napunta ako doon, tatagay muna. Kasi siyempre, Naipopost mo yun sa Facebook. naipopost ko din yun. Dati. So ito ma'am. Ito naman, kasalungat naman ito. May content ka ba na pinagsisihan mong i-post? Mayroon yung nabasa ko, ganun. Oo, kasi actually, paliwanag ko lang sa inyo, yung content na talaga na yun, hindi ko talaga balak yun gawa ng content yung nangyari dito sa May Dagitan. Kasi, yung content na yun, ginaya ko lang din yun kay Lokot Vines. So, nakita ko yun sa niya, in-screen record ko yun, tapos ginawan ko ng content, yung anak ko, pinaiyak-iyak ko pa doon. Tapos, yung mga viewers nga natin, siyempre viewers natin eh. Nag-start sila magmanood ng content na yun, nakala nila totoo yung content na yun. Pero sa last part, matatawa ka talaga ng content na yun. So, yung iba, yung kamag-anak ng namatayan akala nila ginaya ko, pero hindi ko yun ginaya kasi hindi ko yun ginawa ng content yung nangyari dyan sa May Dagitan. Sarili ko talaga yung ginaya ko dun sa isang vlogger. Nagkataon lang talaga yun na nangyari yung dito sa May Dagitan. Yun nga, bali nagkataon lang talaga yung yung nangyari na yun. So fresh pa. So medyo yung ng tao, akala nila ginagawa niya ng biro, pero which is hindi naman. So ikaw ma'am, ano naman yung pinagsisihan mong i-post? Ako, wala naman ako pinagsisihan na post. Lang, yung picture lang yung pinagsisihan ko. Pero yung post na na video, wala naman ako pinagsisisihan. So, buti si ma'am. So ito yung pinaka-common na mga tanong sa atin mga vlogger. Ito na, paano nyo i-handle yung mga bashers at negative comments? So, sino mauna sa inyo? Ikaw muna. Sige. Ako sa totoo lang, hindi pa naman ako nakaranas ng pangbabash. Sana all. Sa totoo lang. Hindi pa naman sa Facebook, wala pa talaga akong wala pang nang bash sa akin. Wala pa. Pero sa personal ewan ko lang. Kasi marami talaga yan. Lalo na yung mga hindi naniniwala, yun na yun.
Ikaw, sir, paano mo i-handle yung mga basher? Ngayon, kasi naranasan ko na yung mabash, ano. So, yung gawin natin ngayon sa mga nagbabash, wag na lang natin pansinin kasi pag pinansin natin yan, ipopost natin, tapos papatulan ka, hahaba pa, no? So, ang ginagawa ko ngayon sa mga nagbabas, hindi ko na lang pinapansin, hindi ko na lang rini-replyan dun sa may comment section. Kasi, pag i-replyan mo yan, hahaba lang eh. Ma-i-stress ka lang masyado, no? Actually, kami mga vlogger, we're used into it na lang. So actually, yun, nasabi ko na to sa first podcast namin ni Idol Arvin sa ato ni Bay na yung iba, binablock ko talaga. Binablock ko na lang talaga or else para wala nang ano. Actually, yung iba naman talaga pinapalagan yung ibang mga content creator, pinapalagan yung mga bashers. Kasi engagement nga din daw yan eh. Ano ang pinaka-memorable na message na natanggap mo mula sa followers? Memorable. Message. Yung pagsabihan ako na yung ituloy-tuloy ko lang. Yung pagre-reels ko, pag-post ko, oo. Kasi minsan din na yung susuko na talaga ako tapos madami magsasabi sa'yo, hindi, wag kang sumuko. Ituloy mo yan, yung ganun ba. Ganon din, may nagme-message din sa akin na yung mga taga ibang bansa na tuloy lang daw sa pagpapasaya ng mga tao kasi nagagandahan sila sa content ko na funny kahit hindi naman funny. Kasi daw, tuloy lang daw sa paggawa ng content na ganon kasi marami ang nasasayahan, no? Paano ka nakikipag-connect sa mga followers mo o mga supporters mo? Paano ka nakikiconnect? Engage. Nag-engage talaga ako. Para balikan kami. Yun. Para hindi nila ako iwan. Kung mag-comment sila, comment din ako sa kanila. Para bigayan din kami. Yun. Engage to engage din. Kaya dami akong commentors eh. Tsaka si ma'am, star sender ko to dito dati. As in, pag nagpa-post ako dati, minsan nagbigay siya ng star. So, maraming salamat. Ganon din sa comment section, kailangan natin na replyan yung mga comment kasi kasi pag hindi natin yan replyan, sasabihin nila is nabiro tayo eh. Oo, di ba? Pero pag hindi tayo nakapag-reply naman, siguro napaka-busy tayo niyan, no? Kasi minsan kung gabi na hinaantok tayo, no? Pagka kinabukasan, nire-replyan ko naman kaso pag lunch break o ganun, break time, ganun, pagkagabi, yun. Pero hindi ko masyado na-replyan lahat kasi napakarami na nagko-comment eh. No? Lalo na kapag nag-viral ka. So ito pinaka na tayo. Tutuban na madaling kumita bilang vlogger. Yun ang mauna. Ito, kasi kadalasan nag-iba, akala nila, pag vlogger ka, marami kang pera, madali lang kumita. So sa tingin nyo, can you please elaborate or explain kung totoo ba? Madaling kumita bilang vlogger. Hindi biro ang pagiging content creator, guys. Alam nyo lang. So, napakahirap gumawa ng content tapos kukunti lang yung bibigay na earnings, no? Minsan nga, yung mga video natin ngayon yung mga photos natin, dati yung kita natin 0.6, 0.7, ngayon wala na nga 0.1 eh. Napakahirap na talaga kumita ngayon. Akala nyo lang na madali ang pagiging content creator, madali ang pera, pero wala, mahina talaga yung kitaan ngayon, guys. So, yun. Actually, mahirap talaga. Lalo na ay marami na rin vloggers. So, ma'am, ikaw, ano ay nila? Mahirap maging isang content creator. Sa totoo lang. Kasi, lalo na pagka malaki yung views, tapos yung earnings mo is 0.1, 0.2. Pero, dyan din naman kababawi sa, sa picture. Minsan din naman malaki-laki yung earnings sa picture. Pero pero sa totoo, sumasahod ka, pero konti lang talaga. Hindi naman yung porket yung vlogger na mayaman na kasi yung iba dyan kasi kaya nga yung tingin sa amin na mga kasi nga sabi na mayaman na yan kasi vlogger nga. Ayun. Hindi. Konti lang yung sinasahod namin, tsaka mahirap maging isang content creator.
So ayan, sobrang hirap. At saka hindi yan monthly, meron kaming kinikita. Yung iba minsan umabot talaga ng 3 months or something, matagal pa. Bago ko makasahod. Okay, see? Kasi meron kasi kaming parang quota kasi pa PayPal sa bangko. Ano ang hindi alam ng karamihan tungkol sa buhay ni Tismo? Ikaw muna. Ang Alam ng mga vlogger hindi alam ng mga vlogger. tungkol sa'yo. Ang hindi alam ng mga vlogger sa akin, nagtatrabaho lang din ako ng construction worker dito sa dito sa may Jigo Builders, no. So kumakayod tayo sa simula Lunes hanggang Sabado. Minsan may pasok din sa Linggo, no. Pero sa Linggo, inalaan ko na talaga yung Linggo ng paggagawa ng content sa Linggo. Kahit may pasok yan, ma-absent na lang talaga ako. Ang hindi nila alam tungkol sa akin, lasinggera ko, Char. Magaling. Hindi nila alam, mahirap lang talaga si Lovemers Vlog. Sa totoo lang, sa totoong buhay. Mahirap lang talaga kasi maraming nagme-message sa akin nangihingi. Yun. Mahirap lang po talaga si Lovemers Vlog, hindi pa yumayaman. Wag niyo kami isipin na may pera talaga kami. Actually, yung mga malalaking tao na nga, malalaking sikat na mga content creator, mga na yan, di ba? Malaki na yung kinikita niyan. Kita nila. So, actually, naintindihan ko naman yung iba like nangihingi ng ganyan kasi kumbaga inaano lang nila yung pride nila para lang makahingi. Kaso yun nga lang, wala rin kami maibigay. So minsan pagpasensyahan nyo na po, lalo na may mga nagme-message sa amin. Pasensya na po. Opo. Paano mo binabalance yung personal life mo sa online life mo? Minsan inaano ko na lang yung trabaho ko. Siyempre trabaho natin yan eh. Hindi pwede natin iwan yung trabaho natin, no? Kasi pag wala tayong trabaho, umasa lang tayo dito sa pagiging content creator. Wala. Gutom yung pamilya, no? Walang kakainin yung mga anak natin at saka yung siyempre, baka mabugbog pa tayo ng asawa natin ito. Puro na lang content yung gawin natin. Siyempre, tatrabaho tayo sa araw, pagkagabi, gagawa tayo mag-edit tayo ng content, pang reels natin. Pag-swipe lang, pag may oras sa pag-content, content tayo. Siyempre, priority natin yung trabaho natin kasi doon tayo kumikita ng ng panghanap buhay natin eh. Binabalance yung personal life mo sa online life? Ako, family muna. Yun muna yung inuuna ko kasi yun muna yung dapat unahin bago naman yung magko-content ako. Pagka wala na ako trabaho sa bahay, pupunta ako dito sa tindahan ko. Tapos pagka wala namang bibili, saka na ako nagko-content. Yun, libangan ko naman kasi yun. Tapos mag-i-edit, yun. Ang payo nyo sa mga gustong pumasok sa vlogging for money? Yung parang gusto lang pumasok sa vlogging kasi dahil lang sa pera. Yung mga gustong pumasok dyan, wag lang kayo pumasok. Joke lang. Pag na pumasok, kung hindi kaya. Hindi, ganito yung mapapayo ko sa mga baguhan. So kung gusto talaga nyo mag-vlog, ituloy nyo lang. Kasi ako, nagsimula ako mag-vlog, inisip ko lang talaga na maging totoo, gusto ko maging vlogger eh. Yun ang inisip ko eh. Kasi yung mga idolo ko, nakikita ko yung mga magaling magpatawa, no. Yun ang naging inspirasyon ko sa pagsimula ko ng pag-vlog. Pero Huwag mong isipin na dahil sa pera. wag mong isipin na pag nag-vlog ka na, may pera ka na. Correct. No? Dadaan ka talaga sa mga maraming pagsubok diyan. Yung account mo ma-restrict kasi doon ka sa palo to palo, no? Huwag kayong umano sa mga baguhan, sa mga nag-start pa lang diyan, huwag kayong umasa sa palo to palo. Correct yan. Gumawa kayo ng original content. Yun na lang. Oo. Dumami. Basta yung mga nagsisimula pa dyan, iwasan nyo yung music kasi dyan kayo makapiright eh. Kasi hindi pa kayo na-invite sa licensed music. Yun lang. Yung advice ko, wag na nga kayo pumasok eh. Mahirap nga maging isang content creator. Hindi nga. Pag gusto nyo, mahalin nyo yung pagiging content creator. Sa puso mo nyo din. Pero, huwag niyong isipin na pag magagawa kayo ng content is sahod na agad. Correct. Mahirap.
aabutin din kayo ng taon. Lalo na pagka tinatamad kayo, hindi rin kayo na mamomonetize. Kasi kailangan mamonetize din kayo. Mahirap. So, tama yung ibang sinasabi ng mga ibang content creator na laban lang. Laban lang. Laban lang. Ano ang pinakamahalagang lesson na natutunan nyo sa pagbablog? Nakamalagang lesson. Wala yata ako natutunan. Hindi. Ito yun. Yung natutunan ko sa pag-vlog, natuto ako umacting. Natuto akong mag-edit sa pag-vlog. Kasi nung una, hindi ako marunong mag-edit eh. Tapos, yung pag-edit ko, wala akong tinanungan kahit sino. Doon ako nagtumingin sa tutorial lang talaga siya. No? Nanonood ako sa YouTube, tutorial, sa pag-edit. Doon. Kasi, gusto kong mag-vlog eh. Yun, nagpursige ako talaga na gumawa ng mag-edit. Oo. Saka umacting na nga. Umacting, oo. Naloloding na ako. Ano ba ito? Anong pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa pagbablog? Mahalagang lesson. Parang wala naman din. Kasi mahilig lang naman ako makikipagtagay. wala eh. Last question na. Anong payo nyo sa mga baguhan? Payo ko sa mga baguhan dyan, kung gusto niyo talaga maging content creator, gawa kayo ng sarili niyong content, tapos so original. Iwasan niyo yung mga music. Gusto ko yung mga nagsisimula pa lang mag voice over, tsaka wag niyo muna lagyan ng background music kasi makapiright kayo niyan eh. Tsaka vlog kahit ano, basta wag lang yung bawal, no. Iwasan niyo yung mga bawal, yung mga yung basta yung nakahubad, yun ang pinaka numero ng bawal eh. Yun lang. Ikaw. Sabihin na naman nito, wag na nga kayo mag-vlog. Hindi. Laban lang. Ayan, totoo yan. Laban lang talaga. Walang sukuan. Yun lang. So yun na nga, maraming salamat kay Loveliners Vlog. Maraming salamat, ma'am. At kay Sir Joey Tismo sa sa small podcast natin. So that's it, that's a wrap. Ciao.